Our topic for today mga kapatid ay we're going to read it in Lucas chapter 10. Ito mga kapatid yung the sending of the 70 disciples. Ito mga kapatid yung sending na 70 disciples. So, ito yung paniniwala natin mga kapatid na hindi lang 12 disciples ang disciples ng Panginoon. After the 12 disciples, Jesus also created the 70. So, meron siyang tatlong category ng disciples. First are the 70, the second is the 12, and the third one is the 3, the Peter, James, and John thing. So, nagpadala pa ang Panginoon ng mga 70 mga disciples. Kasi napakalawak mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon dito mga kapatid, the harvest truly is great. Napakarami mga kapatid, ipinaliwanag ng Panginoong Jesus bakit naramdaman ng Panginoon na yung need, yung pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Kaya laging ang panalangin natin, Pastor Saldi, ay magpadala ang Panginoon na maraming manggagawa, Brother Rocky. Kaya lagi ako natutuwa na tayo ay muling pinabalik ng Panginoon, binigyan ulitan ng opportunity na maging bahagi ng manggagawa. Because mga kapatid, may mga tao na ayaw nilang maging part ng maging manggagawa. Ayaw nilang maging workers sa ubasan ng Panginoon. At tayo mga kapatid na nasa ubasan ng Panginoon, tayo ay gagantimpalaan ng Diyos. At nakita ng Panginoon, Brother Rocky, ang karamihan ng sangkatauhan. Kinonsider ng Panginoon yung the multitude of humanity na parang isang anihin sa gitna na pwede na siyang putihin, kumbaga sa palay sa atin. At yun ay nakita ng Panginoon as an opportunity. Why? Like last night, I was talking to a lady at about 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. I was talking to a lady, this is my client. And I was wondering, because I know she's working at night time with night duty. And I asked her how she is. Because for quite some time, she has not responded to my calls. She has not responded to my messages. At bigla akong naitanong, kumusta ka na? And then, Brother Alfie Pisigan, she told me that, I'm sorry I haven't responded to you. You know why? Because I have tried to commit suicide. I have committed suicide 2 times. One in August and one in September. Just like September, few days ago. You see, Sister Eva, people need the Lord. People need the Lord. Na parang ang kala ng mga tao, Sister Inda, just because someone is smiling, just because someone someone looks okay, doesn't mean she or he is okay. Yung sinabi ko sa kanya. Yung sinasabi ko ngayon. You know what? Lahat tayo, kailangan natin ng Diyos. Marami na nangyari sa buhay niya. Pero lagi kong pinapakilala sa kanya na, you know what? Mahal ka ng Panginoon. Huwag mong kukuhanin ng buhay mo. May pamilya kang nagmamahal sa'yo. Pag namatay ka, sino mag-aalaga ng mga anak mo? Ang babata pa ng mga anak mo. Sino mag-aalaga sa kanila pag nawala ka? Do you think magiging masaya ka? Kinuha mo ang buhay mo, tapos yung mga anak mo, kung kani-kanino na lang pupunta. You see, I was trying to... Yun ang sinasabi, Sister Inda, ng Panginoon eh. Brother Rocky. Ang kaya sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang may ilawan, may ilaw, na kapag nagkailaw, itatago mo sa ilalim ng lamesa? Ang isang ilawan, Sister Pressy, ay inilalagay sa pinakabagandang bahagi ng bahay upang magsilbing liwanag sa mga parteng may kadiliman. And we are called by God
to become the light of the world. We are called by God to become the salt of this world. Tayo ay tinatawag ng Panginoon upang maging ilaw at asin ng sanlibutan, hindi lamang para maging pamparami, hindi lamang para maging normal ang ating buhay. We are called to shine. We are called to reach out. We are called to love. We are called to care for others. Ito yung gustong ipahatid sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Na tayo ay maging bahagi ng pagpapalaganap. Hindi lamang ng pagpapalaganap ng doktrina ng iglesia. Kasi may mga tao ang pinapalaganap ay ang doktrina ng iglesia nila. Hindi ganon. Actually, walang sinabi ang Panginoon about doctrines. Sabi ng Panginoon, go and preach the gospel to all the creatures, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya pag may mga taong umaalis, Brother Rocky, dati parang nasasamaan ako ng, siyempre ang tao lumilipat, ang tao may pumupunta sa atin, may umaalis sa atin. Dati pag may umaalis sa atin, Sister Eva, masama ang pakiramdam ko. Bakit? Kasi ang tagal mong inalagaan tapos bigla lang aalis. But now I realize, why would I? Why would I be hurt? Kaya ang lagi ko lang sanang panalangin, mga kapatid, yung mga umaalis, magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sapagkat malapit na ang wakas, Sister Inda. Ang mahalaga, nagpapatuloy sila sa paglilingkod, sa pagsamba. Maaaring, ang tao naman, Brother Rocky, pag umalis yan, may mga dahilan yan. Either galit yan sa pastor, galit yan sa kapatiran, galit yan sa church, or galit yan sa sarili niya. Ganun lang. And most of the time, we wouldn't know the rationality why a person has left the church. Pero ang lagi lang sana nating panalangin, Sister Presi, saan man sila makarating. At kung makita mo sila, ay bapatiin mo pa rin sila, mga kapatid. Basta ang atin lang pinag-uusapan, mga kapatid, pag kung aalis, ay magpapatuloy sa paglilingkod. Bakit? Ang mahalaga, nandun pa rin sila. Ang mahalaga, hindi sila nawala. Ang mahalaga, nauunawaan natin sila. At kahit saan sila makarating, kahit saan church, hindi mahalaga yan. Ang sabi ng Panginoon, ipangaral ang salita ng Diyos, Sister Presi. It doesn't matter saan sila nag-a-attend. Basta ang trabaho natin, mga kapatid, ay mangaral ng salita ng Diyos. Tell them, sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, mahal na mahal ka ng Diyos. Sa mga taong nawawala na nagkakaroon ng kadiliman ng pag-iisip, mahal ka ng Diyos. Sa mga taong may sakit at akapiling nila mamamatay na sila, mahal ka ng Diyos. I was talking, Sister Eva, to one of our brethren, and this person is diagnosed of terminal 4 cancer. So she was selling. She was selling her properties, and she told me she wanted me to do all the paperwork, mga legal stuff. Pero sabi ko sa kanya, buti nga ikaw nakaabot ka pa ng ganyan Buti ka pa nga, alam mo na kung kailan ka, kumbaga, maganda rin kasi yun, sa Ate Eva, yung nakapag-ready Alam mo yung parang, yung Sister Inda na, alam mong malakas ang baha, ang bagyo sa Sulo, pwede kang maglagay ng suhay sa mga bahay. Kumbaga, naiaayos mo ang buhay mo, Brother Rocky. Alam mo yung, ay, mamamatay na ako sa ganito sa isang buwan. Meron kang pagkakataon, Sister Eva, na may ayos mo yung buhay mo. Siya, matagal na siya For the last 10 years yata, may cancer na siya. So, every time, sabi ko sa kanya, look, matagal na kitang kilala. 10 taon na. 10 taon nga na may cancer. Lagi mo na sinasabi sa akin, mamamatay ka na, hindi kayong buhay ka pa. Ibig sabihin, mahal ka pa ng Diyos. Amen ba? Kaya, huwag mong katakutang mamatay. Actually, ang sabi nga ng Panginoon, to live is for Christ and to die is gain. Namatay ka, hindi mo nasa langit ka na. Hanggang ngayon naman buhay ka pa kaya ngayon lalo sa natatawa. Kahit na alam mo yung binigyan na sa ng taning ng doktor, ilang buwan na lang daw. Pero sabi ko sa kanya, mahal ka ng Diyos.
At kahit nandoon ka na sa langit, makikita mo lalo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Maaaring kaya tinapos na ng Panginoon ang iyong buhay, maaaring ayaw na ng Diyos na maranasan mo pa ang mga hapdi at ang sakit ng buhay. Amen. Ngayon ay handa mo na ang mga anak mo. Naihanda mo na ang mga property mo. Eh kami, hindi namin alam. Amen ba? Sister Pressy? Kasi ang buhay, according to Bible, Brother Rocky, pag ang tao daw ay umabot ng 70, Brother Rocky, kumbaga sa basketball, full-time ka na. Yun ang sabi ng Bible, Pastor Saldi. Pag ikaw ay nasa 70, 75, kumbaga sa basketball, full-time. Sister Pressy, kapag ikaw ay umabot ng 76, overtime ka na. Bonus. Oo. Diba? Kaya mga kapatid, mamamatay din tayo. Amen ba? Sabi nga ni Erape, weather lang, una-una lang yan. At kung tayo man ay pahabain ang buhay natin, Sister Pressy, o paigli ng Diyos ang ating buhay, ano ba ang magagawa natin? Wala tayong magagawa. Diyos lang ang may nakakaalam. And then mga kapatid, pinag-usapan dito ang buhay ni Mary at ni Martha. Si Martha ay, alam na natin, ito gas-gas na ito, na si Martha ay nagrereklamo. Dumating si Jesus sa Bethany, kung saan si Martha at si Maria ay nakatira. At si Maria ay umupo sa paanan ni Jesus at nakinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nagreklamo itong si Martha, Sister Inda, kasi hindi sa tinutulungan ni Maria. Hindi ibig sabihin na tamad si Maria. Kaya lang mga kapatid, ang expectation ni Martha magiging kasing busy niya si Maria. Pero ang problema ni Martha was distracted with much serving. Amen ba? Masyado siya naging abala sa maraming bagay. Sa masyadong, kaya, alam natin ang Maranatha masyado tayong masyado tayong, yung talagang, pag nagpakain tayo talagang to the max. Parang akala mo lagi may punsyon, akala mo lagi may kasalan na talagang to the max talaga, Brother Rocky. Alam mo yung pag sinabi kong to the max. Talagang wala sa atin yung mga biscuit at mga sandwich lang na may ladies choice. Kaya pag ang nagpapamiting ay ang Maranatha main, ay talaga namang lahat ng pastor ng Batangas, ay kalo kukulang na lamang, iyon na lamang talagang atin. Maranatha, pupunta ako, Maranatha ang magpapakain. Kaya yung ibang pastor, wag namang magagalit, ay talaga namang, siguro, yun naman sa pantaha ko lang, wala naman akong ebidensyang totoo nga, pero ang iba, nakakapagtaka, pag ibang church ang Sister Eva, pag ang mag-go-host ay mga ganong lugar, hindi ako mag-mention, naku, bilang na bilang. Sa daliri. Pero pag Maranatha ang host, ay nako. Cancel lahat ang kanilang appointment, cancel lahat ng kanilang pupuntahan, pupunta sa Maranatha. Bakit? Talagang grabe magpakain. But there was one time, I think Pastora is here. I don't know. Pero napansin ko yon. Nung tayo ay nagkaroon ng mga, napansin ko lang naman yon. Hindi ko alam kung maaaring mali ako. Pero parang nagkaroon tayo ng bisita, Brother Rocky, ng mga taga Morris Rulo. Mga puti. Matatangkad, mga puti. Amerikano. Talagang sa atin nagpatay ng baboy, kambing, lahat na pwedeng patayin. Talagang pati siguro mga ibon, pinatay na natin, mga kalapati. Ang daming putahe sa lamesa natin, Sister Eva, sa bahay namin, nakikita ko. Talagang yung aming mahabang oblong na talagang punong-puno ng putahe. Halos wala na maupan yung bisita. Ang nangyayari na lang sa table, Brother Rocky, lagayan ng mga ulam. Okay naman yun. Ang problema, napansin ko lang naman ito. At I'm not here to undermine the effort made in preparation. Kasi siyempre, nagpakahirap naman yung ating mga kapatid sa pagluluto. Pero napansin ko lang, yung mga bisita, hindi masyadong ginalaw yung pagkain. So, what I'm saying is, sa dami ng oras, kasi minsan, si Pastor Saldi, natandaan ko yan, madaling araw pa lang,
The day before ng okasyon, Pastor Saldi, Sister Presi, natatandaan mo? Meron pa kayong mga head chef na mga, may mask pa kayo na Sister Milagring, meron pa kayong mga ganyan, ang Kuya Pisyo, ang mga Pastor Saldi, yan, mga yan, nagluluto na, the night before, the day before, naka-ready na yan, namimili na siguro. Few days before, namamalengke na ng mga Ricardo. Pagdating ng bisita, hindi naman kinain ng pagkain pagkain di nakakasakit ng damdamin at Eva. Alam mo yung parang, hello? Ang kinain nyo? Sandwich? Hindi nyo kinain ng aming apritada, ang kaldereta, hindi nyo kinain ng aming ganon. Ang daming putahe. Never nagalaw, siguro konting-konti lang. Siguro nahiya lang yung mga bisita na, kainin natin, nakakaya naman sa mga taga Batangas. Ganon din tayo, Sister Inda. Kung tayo ay may bisita at talagang sapon may gawain, wag na masyado magpaka. Alam mo, iba nagtatumbling kumakain pa ng apoy Alam mo yon, gumagawa pa ng acrobat. Pag may isda ka, Sister Inda, galing sa dagat ng Sulu, wag mo nang irelyeno. Iihaw mo na lang. Wag mo nang lagyan ng kung ano-ano. Hindi naman nila kakainin yan Amen ba? Ang mahalaga yung ginagawa ni Maria. Mas binigyan ng pabor, mas binigyan ng parangal ng Panginoong Hesus because Maria sit at His feet. Nakinig ng mga salita ng Diyos si Maria. Mas binigyan ng pabor ng Panginoon ang mga taong nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya wala kang ginawa kundi magpakaabala, punong abala, abalang-abala, wala nang time sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Tama na yung Ang iba kasi marami pa, ang relyenong bangus pala, napag-aralan ko yun, Ate Eva, pinag-aaralan ko yun na relyeno. Ang hirap gawin. Meron palang technique niyan. Akala ko, basta mo lamang isasaksak, subitukan ng akala ko, Sister Presi, yung relyeno, basta mo lang bubuka yung tiyan, tapos lalagyan mo ng konting pasak. Yung pala, marami pang mga ritual, at marami pang mga seremonyas. Marami pang seremonyas. Ang mga tao, ang mga Pilipino, pag nagluto, ang tatagal sa kusina. Pag nagpaluto ka ng putahe, haabutin ng kakain na tayo. Naku, maghihintay ka ng 3 oras kasi bago makaluto, makaprepare. Ako mga kapatid, sa totoo lang, hindi ako matagal magluto. Pag pinagluto mo ako ng manok, Ate Eva, sa loob ng 15 to 20 minutes luto ang manok ko. Kasi pinagsasama-sama ko na ang putahe. Pinagsasama-sama ko na ang lahok. Kasi ganoon din naman yan. Sister Inda, mauna ang bawang o mauna ang sibuyas, ay pareho din naman ang lasa. Bakit kapag uuna-unahin pa? Sister Eugenia, bakit ka may una-una pa, magtagal-tagal pa, may mga acrobatic pa? Wala na kapatid. Basta tadadin mo ang manok, ilagay mo ang manok sa kawali, may lagay mo ng mantika, lagyan mo ng suka, lagyan mo ng paminta. Ngayon natutunan ko, Sister Eva, ang adobo pala pwedeng lagyan ng talong. Nilalagyan ko ngayon ng talong. O yan. Sa loob ng 15 minutes, luto ang putahe ko. Hindi yung may mga tao pag nagluto, ang tagal magluluto. Ang lasa naman pare-pareho din lamang. Pero ang mahalaga, ang binibigyan natin ng mas importansya ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Yun ang natutunan natin dito, Sister Inda. Makikita mo, sabi ng Panginoon, Marta, Marta, masyado kang abala. Ito si Maria, mas maganda ang ginagawa niya. Halika, makinig ka ng salita ng Diyos. Kaya may mga tao, pag dumating ang mga problema, walang panlaban sa problema. Bakit? Walang ginawa, abalang-abala sa church. May mga tao, hindi pa tapos ang bendisyon ni Bishop, nandun na sa kusina, nagpe-prepare na. Ay okay naman mag-prepare, kaya lang, hindi ninyo na, siyempre, pag naghahanda ka na Brother Rocky, wala na yung isip mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Napapansin ko yan Pag Pasko natin, yung pagka-Christmas presentation natin, Christmas party sa main church, kalahati pa lang si pastor, ang iba nandun na ang iba nandun na sa bagay, nagpe-prepare. Iba din naman yung talagang handa na nga, pero nadyo-jeopardize yung ating time to listen to the Word of God. Kaya sa London, Brother Rocky, nagkaroon ng kasunduan na sa aming Christmas party sa London, ang Christmas party natin dito mga kapatid, gaganapin sa boat. Mag-hire kami ng boat na lalakad doon sa kahabaan ng London Embankment, yung sa buong lahat ng makikita natin yung mga tagbuong London at night. Pero nakita ko doon, Brother Rocky,
walang gagawin ng mga kapatiran natin. Nakatrahe de boda tayo. Tapos wala kang gagawin, Pastor Saldi, kundi magtagtad ng lechon, magtagtad ng ganito. Sabi ko, ano mangyayari sa atin? Tayo nang kakain, tayo pa rin magtatatad. Hindi. Kukuha tayo ng sarili nating waiter. Kumuha kami ng 4 na waiters na hindi natin kasama sa church. Para habang nagtatapos ang ating gawain, nagsesermon tayo, wala tayong iniisip na, naku, sino kaya maglalagay ng ice cream sa baso? Sino kaya ang kukuha ng pansit? Sino kaya ang magdi-deliver ng ganere? Hayaan mo silang problema nila yon. Habang sila naman ay hindi Christian, sila naman ay kumakarinig sila, trabaho nila yan. Pero ang mga taga-Maranatha, focus lang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit, Pastora Marilo, di po ba sabi ng salita ng Panginoon? Faith comes when God talks. Faith comes on hearing the words of God. Kaya na-develop kay Maria ang pananampalataya. Amen ba, mga kapatid? So, yun ang aking takeaway, mga kapatid, sa chapter 10. And then, let's go to chapter 11. So, tinuruan tayo ng Panginoon upang manalangin. Sabi ng Panginoon, this is how you pray. Sabi ng Panginoon, ito ang, no sa mga ibang mga occasion, tinuruan tayo ng Panginoon, the basic. This is the same basic prayer in Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Kaya tinuturo ng Panginoon ang maikling yung simplicity ng panalangin. Kasi may mga taong nananalangin sobrang haba. Kabagay, may mga pagkakataon din talaga na mahaba, lalo na kung may mga pangangailangan. Pero ang Panginoon, pag nanalangin, simple lang. At saka, example, si Sister Rinda, pinanalangin ka, like ko sinasabi sa inyo. Sister Rinda, panalangin mo ang pagkain. Huwag mo na isasama ang Israel. Hindi naman kasama ang Israel sa pagkain eh. Ang ipapanalangin mo lang, Sister Eva, yung pagkain. Kasi ang tao, gutom na, ipinanalangin mo ang buong Pilipinas, si Presidente, ang Kapitan del Barrio, ang Barangay Tanod. Kapatid, hindi kasama sa pagkain yun. Si Jesus, simpleng-simple. This is how you pray. Pagka itinoka ka, Sister Rinda, panalangin mo ang Kataro, panalangin mo. Focus lang. May mga tao kasi, sabi ng Panginoon, kaya pinagalitan ng Panginoon eh. May mga tao kasi sobrang habang mag-pray, na akala nila kapag mahaba ang prayer, ay maririnig ng Diyos. Hindi. Ulit-ulit din lang naman. Minsan nga, akala mo ba, Sister Rinda, yung panalangin natin yun lang parang formalized na prayer na Panginoon, lahat ng ating ginagawa, Ate Eva, ay panalangin. Everything we do is a prayer. Everything. Everything. Naliligo ka, nagbibihis ka, pupunta ka sa work, you are praying to go to work. That is your prayer. Kinakausap mo ang anak mo, you are praying for your child. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, it does not have to be in a formalized environment na parang yun ang ating panalangin. Lahat ng ating ginagawa ay panalangin. May mga tao kasing ginagawa nila, they try to impress God with many words. Dapat mala Francisco Balagtas ang ating mga choice of words, Sister Rinda. Gumagamit ka ng mga flowery, mga highfalutin words. Napakagaling magsalita, nag-prayer. Akala ng mga tao, pag magaling kang magsalita at gano'n, medyo oratoric, medyo eloquent speaker, akala nila ay, hindi. Sabi ng Panginoon, kahit nga yung prayer ng mga bata Sabi ng Panginoon, pag mananalangin kayo, dapat ang mga bata, kasi ang gusto mo lang naman, ipanalangin mo Ang gusto mo lang naman, may bigay sa'yo ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Ano sabi ng Panginoon, Sister Rinda? Sino sa inyo ang may gusto ng tinapay, tapos bibigyan ka ng bato? Sabi mo lang sa'yo, Panginoon, ang gusto mo. Alam ng Diyos yun Amen ba? So, itinuro ng Panginoon dito, Ate Eva, our Father in Heaven. So, dapat ka magsimula sa ganung salutation. Kailangan may pagbati. Parang sa pagsulat. Pag kayo susulat, Brother Alfie Pisigan, sa inyong, yung mga email etiquette, yung pagsulat, yung response, sample, nagchat-chat ka in the morning, huwag mo kayo sabihin na, nasaan? O, akin na ito. No. In the morning, Sister Eva, you always begin with
good morning, good afternoon, good evening. Lagi may ganon. Ito ang salutation ng panalangin, Sister Linda. Our Father in Heaven. Yan ang ating pagbati sa Diyos. Bakit? Kapag binabati natin, Brother Rocky, ang Panginoon sa langit, when we say in heaven, we remember the holiness of God. Naaalala natin ang kabanalan, ang kaluwalhatian ng Diyos Ama. He is our Father. Our Father in heaven. Pero mo, binigyan ka ng karapatan ng Panginoon na tawagin mo siyang Ama. And then mga kapatid, ang sabi pa rito, lagi daw ako, magpipili ako ng mga gusto kong i-tackle. Sabi ng Panginoon, give us this day our daily bread. Hindi tayo nananalangin na parang bigyan tayo ng bread ng Panginoon, Brother Rocky, for the next year, hanggang sa next year. Ang sabi ng Panginoon, today lang. Our daily bread. Kasi may mga taong sobrang naging gahaman. Lahat na ng bread kinuha. Kasi noong unang panahon, Sister Angel Pisigan, ang pagkain ng staple food ng mga tao noon ay hindi bigas. Ang Pilipinas, ang ating staple food, bigas. Sa mga Middle Eastern, ang kanilang staple food, tinapay. Siguro kung Pilipino sila, Sister Inda, ang ipapanalangin siguro ng Panginoon, ibigay niyo po sa amin ang aming isang salop na bigas. Hindi ko alam kung may salop pa dyan sa atin. Pero nung unang panahon, Sister Presi, ang ating salop na bigas. Amen. So, dapat huwag tayo masyadong maging matakaw. Amen ba? Daily ang panalangin. Bakit hindi nauubusan ng Panginoon? Bakit hindi? Mapapansin mo, Sister Inda, nung ang Panginoon nagpadala ng mana, ng mga quail eggs, ng mga quails, ng mga pugo, bakit hindi ang Panginoon nagpadala ng maraming ibon hanggang sa buong week? Nagpapadala ang Panginoon on a daily basis. At sabi ng Panginoon, kumuha lang kayo ng ayon sa pangangailangan. Alam mo yung ginagawa Ate Eva dyan sa Maynila dati, naging naging sikat yun. Parang nagbibigay sila ng mga gulay-gulay. Anong tawag dyan? Brother Rocky? Pantry ba yan? Community pantry. Kumuha ng ayon sa pangangailangan. Ay yung iba, Sister Inda, nakuha ng sobrang dami. May isang nakita akong taga Quezon City, naglagay ng isang Sister Eva, nasa GMA 7 yata yun. Naglagay ng lamesa, tapos mga itlog, ang nakalagay kumuha ng ayon sa pangangailangan. Abay, Sister Presiel, may kinuha yung buong tray ng itlog. Pati yung tray, dinala. Sabi ng mga nagbibigay, abay, paano? Saan namin nilalagay yung ibang itlog na bibili namin? Eh, di wala na kami lagay, pati kulang siguro lamesa, dali na rin eh. May mga taong ganid. Kaya sabi ng Panginoon, Brother Alfie, when you pray, Panginoon, ibigay mo po ang aming tinapay ngayong araw na ito. Ngayong araw lang. Hayaan mo, pakainin ka ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Presi, huwag mong alalahanin ng bukas. Ako ang bahala dyan. Amen ba? Kasi pag nakuha mo ng lahat, Sister Eva, ang gusto mo, hindi ka natatawag sa Diyos. Hindi ka na babalik. Ang tao kasi ganyan. May tendency makalimot, may dementia, may Alzheimer kapag nakuha ng pangangailangan. Naku, sa kanila ako babalik, Sister Presi, pag ako may pangangailangan na. Kaya ang lagi kong tukso, Sister Inda, kapag maraming tao sa church, sa London, lalo na sa London, naku, Panginoon ko, ano po kaya, Panginoon, ang problema ng aking mga kapatid na are at pagkakadami-dami, minsan talagang hanggang toilet na, Pastor Saldi, hindi na makapasok. Pumasok kayo! Pastor, ang atin pong silya ay lilimampu lang naman ang church namin, ang chairs, dun sa ating church. Kaya pag pumalo na kami ng 51, 52, siya ang iba, kandong-kandong na. Pag marami yung tao, Sister Inda, naku, maraming problema yan. Pero pag nakuha na ng mga taong na-answer prayer na, kasi may mga patotoo yan ganyan ang magiging ang cycle niya, Sister Inda eh. Di ba maraming prayer, maraming tao. Sa susunod na linggo, magpapatotoo na yan. Naku, salamat sa Panginoon, answered prayer na ako. Naku, sa susunod na linggo, Sister Inda, kalahati na lang, tatatlo na kami sa church. Wala na problema ang tao eh. Kaya ang ginagawang teknik ng Panginoon, yan ang ginagawa nyo, sige, aaraw-arawin ko,
kulang kayo, walang laman ang inyong bulsa, walang laman ang inyong rep, para tumawag kayo sa akin. At yun ang sabi ko nga sa Brother Rocky, hindi ko alam kung nararamdaman nyo ito, Sister Inda. Ngayon nga mga anak natin ay naglalalaki na. Yung anak ko, si Chen, nasa university na. So hindi ko siya araw-araw nakikita. But one of the greatest sounds, a music to my ear, ay pag tumawag yung anak ko, Daddy, can you send me money? Diba? At pag tumawag na yan sa akin, talagang tuwan-tuwa na ako. Kasi bakit? Yung palang kawalan, Sister Inda, maaaring ginagamit din ng Panginoon para tumawag tayo sa Kanya. Kasi kung punong-puno ka na, hindi mo na kailangan ng Diyos. Amen ba, Sister Ne? O, kaya minsan, inuubusan tayo ng Panginoon para tumawag ulit tayo sa Kanya kasi hindi ka natatawag. Kaya, pag nanalangin ka, kapatid, yung tama lang sa iyong pangangailangan. Amen? At mga kapatid, nasabi ng Panginoong Hesus dito, and Jesus said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, Do not trouble me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him, because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and will give him as many as he needs. So Jesus, Sister Eva, is teaching us one key, a key of kingdom. You see, the kingdom principles is being taught by Jesus for us to pray with boldness and persistence. Boldness and persistence, Sister Presi. Hindi sapat na, Panginoon. Kaya ako ayaw ko ng panalangin na let your will be done. Hindi yung kasama sa panalangin. Sister Brother Rocky. Yung Panginoon, mangyari po ang ayon sa inyong pangailangan. Mangyari po ang lahat ng ito ayon sa inyong kagustuhan. Ang panalangin mo, let thy will be done. Nananalangin ka na pagalingin ka ng Panginoon. Sasabihin mo sa Panginoon na let thy will be done. Ano yun? Hindi yun faith. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, you must be bold and persistence. Natatandaan mo, Sister Linda, yung kwento ng isang judge na matapang. Si Jesus din nagkukwento nun eh. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng langit ay ganito. May isang hukom na napakatapang, kilala siya sa katapangan, kilala siya sa pagiging rude. At may isang babaeng widow, may isang babaeng balo na walang ginawa kundi lumapit sa judge na ito. Na laging siya daw ay inaapi ng kapitbahay, meron daw nang laaapi sa kanya, meron daw ganito sa kanya, gumagawa ng masama sa kanya. Alam mo, sabi ng Panginoon, itong hukom na ito, sabi niya, pag itong babaeng to hindi ko tinulungan, Sister Inda, ano sabi ng hukom? Babalikin ako nito at pepestehin ako nito. Kaya ang gagawin ko, tutulungan ko na lang, what can I do for you? Sister Eva, it was Jesus talking. You see the paradigm, the principles, God is telling us to be bold and to be persistent in our prayer. Kaya may kasabihan, Brother Sean, Robbie Magsino, na we have to understand the acronym PUSH. P-U-S-H. Pray until something happens. PUSH. You have to be bold. Kailangan pag lumapit ka, Sister Presi, kailangan bold. Natatandaan mo, kaya mga kapatid, importante ang karunungan eh. Tingnan mo, Brother Rocky, yung logic dun sa yung alibugang anak. The prodigal son. The eldest son was saying to his father, Dad, ang tagal ko nang kasama, ang tagal na natin magkasama. Yung kapatid yung bunsong yan na walang ginawa kundi nilustay ang kayamanan mo, abay, pagbalik, ipinagpatay mo ng matatabang mga tupa. Ipinaghanda mo ng nagkaroon tayo ng malaking celebration, nagkaroon tayo ng malaking okasyon. Marami mga tao, nag-imbita ka ng mga bisita. Samantalang ako, ang tagal-tagal ko nang kasama mo ako, ni yung payat na kambing, payat na tupa, hindi mo ako nabigyan. Oh. Makikita mo yung hinanakit ng panganay. But this
eldest son forgot for him to be bold. He did not ask. Did he ask? The story never told us that this man, that this eldest son, asked about something from his father. He kept working, but never asked. One of the key things in life, Brother Rocky, is to have a bold prayer. Bold. Mataas. Kaya maganda, Brother Alfie, yung talagang dapat malaki ang pananampalataya. Because God is a big God. God is not amazed of simple and petty, tiny prayers. Ang gusto ng Panginoon, malalaking mga pananampalataya. May malalaking every time, you know what, Sister Inda? Every time you pray to God, it goes direct to the realm of the heavenlies. And every time you pray, Sister Eva, God the Father is preparing His angels for you. Angels, guys, Inda Obsulo is now praying. Let's listen to her prayers. What is her prayer today? And God will hear your prayers. Kaya kailangan, Sister Inda, lalakihan mo ang iyong pananampalataya. You have to be bold. Kailangan matapang, may paniniwala sa Panginoon kapag kayo ay nanalangin. Ang sabi ng Panginoon, kapag kayo ay humingi ng tinapay, sino sa inyo ang magbibigay ng bato? How much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ako pa kaya? Walang problema, mga kapatid, sa kakayahan ng Diyos, Brother Rocky. Because God is God. Wala naman nawawala sa Diyos, Sister Inda. Kahit bigyan ka ng Panginoon ng malaking bahay, magandang kotse, maraming pera, walang nawawala sa Diyos. Inililipat lang ng Diyos. Kaya, pip, parang phone lang yan, Sister Inda. Kumbaga sa Panginoon po, siguro nakapuno ng Panginoon, Rocky, transfer to. Money from Juan, transfer to Rocky Magsino. Big house from Juan de la Cruz, transfer to Inda. Healing, transfer to Priscilla Irabon. Walang nawawala sa Diyos. The problem is not the desire of God to give, but sometimes the problem, Sister Eva, is our way of receiving, our way of belief. Some people, they don't believe in God. Some people, when they pray, they don't believe. They just speak the word. Akala, Sister Presa, ng mga tao, kapag sinabi mo in Jesus' name, kasi mga tao, in Jesus' name, akala ng mga tao, pag may in Jesus' name, laging natutupad ang panalangin. Marami mga prayer in Jesus' name, hindi naman natutupad. Hindi naman palaging, pag may in Jesus' name, ang panalangin mo. May mga in Jesus' name, wala namang pananampalataya. But how many prayers ang walang in Jesus' name? But when we speak our prayers with boldness and persistence and faith, we can visualize, Lord. Kaya sabi ng Panginoon, Pastora Marilu, ano sabi ng Panginoon sa Biblia? You have to call things that are not as if they were. Kaya, amang Kristiyano, Sister Inda, ang tawag sa atin, we walk by faith. And faith is the substance of things never seen. Yung pananampalataya, Sister Inda, nakikita mo na sa iyong balintanaw ang katotohanan ng mga bagay na iyong hinihingi. Nakukuha mo, yun ang faith. Hindi lang yung makapag in Jesus name. Kasi kaya marami nag in Jesus name, hindi naman nagaganap. Minsan pa, Sister Presi, ang in Jesus name, ginagamit sa pagluluto. Pag natitilapsikan, Pastora Maril na mantika, in Jesus name. Amen ba? In Jesus name. Natatamaan ng mantika. Kaya, may mga panalangin na hindi nasasagot ng Diyos. Bakit? Wala silang persistence. Hindi nila pinagpapatuloy. Ang panalangin, hindi lang sapat na isa. You have to keep telling God. Not because God forgets, but because you may forget that God is working behind the scene and God is preparing. Kasi hindi papakita lagi ng Diyos sa'yo Sister Inda na may ginagawa siya. Hindi naman sasabihin ng Diyos, Inda, may ginagawa ako sa'yo Kasi yung prayer mo 10 years ago, may ginagawa pa ako, marami pa akong ginagawa.
Kasi inihanda ng Panginoon ang mga tao, ang mga pangyayari para mapagtagni-tagni ng Diyos. Ang lahat. Kaya minsan, Sister Pressy, yung ating patotoo makikita mo, sabi kaya nga tama ang kasabihan, Sister Eva, all things work together for good to those who love God. Kaya pag napagtagni-tagni mo ang mga pangyayari, kaya pala ganun, kaya pala ganun, kaya pala ganun. Makikita mo at the latter part of your life, Sister Inda, God was there all along. Pinagdugtong-dugtong ng Panginoon ang mga naganap. Pinagtagpo-tagpo ng Diyos ang mga dapat magkatagpo-tagpo. Para ang will ng Panginoon ay mangyari. Ganon ang panalangin. Hindi sapat na makapag in Jesus' name. Kaya mahalaga yung nabibisualize mo siya eh. Panginoon, wala pa pong ayuda. Panginoon, wala pa po akong trabaho. Ngunit Panginoon, alam ko, may ginagawa ka na dyan. Lord, I can see beyond. I can see in the eyes of faith that you are opening a company where I will be starting to work and I will become a blessing not only for myself, not only for my family, but for your kingdom. Panginoon, nakikita ko ang isang kumpanya na Panginoon, hina-hire ako. Panginoon, nakikita ko na sumusweldo ako. Panginoon, nakikita ko na nag-work ako sa abroad. Panginoon, nakikita ko yung aking mga anak nakakatapos ng pag-aaral. Panginoon, nakikita ko yung aking business lumalago. Panginoon, nakikita ko maraming customer. Everything is about faith. Everything is about boldness. You have to be bold. Bold. Yung, pag sinabing bold, Sister Inda, yung talagang big prayers. Hindi small. Hindi small. Hindi small. Kasi ayaw ng Panginoon ay small-minded eh. Because the God that we serve is big God. Bakit hingin mo ng kakonti? Di ba ka mapagaya ka dun sa lalaking panganay na walang ginawa kundi magreklamo kasi hindi siya binigyan kahit isang hayop ng pangin ng kanyang ama. Kasi hindi ka naman humingi. Sabi ng Panginoon, Sister Eva, ask and you shall receive. The opposite, the antithesis of that, if you don't ask, Brother Rocky, if you do not ask, the answer will always be no. If you don't move, you will always be on the very same spot. So you have to ask. Kasi sa pag-a-ask mo, yun ang problema sa mga Pilipino. And I learned that, Sister Inda, sa United Kingdom. Dito sa United Kingdom, sa mga bansang ito, natutunan ko yung logic na yun. Pag hindi ako nagsalita, kasi lagi tayong nahihiya. May mga Pilipino na napakamahiyain. Amen ba, Sister Severina Pere ng Canada? Tagay, kumain na, busog pa po ako. Kahit na Sister Pressy, kahit na yung bata hindi pa nakain ng maghapon, pero dahil nahihiya, hindi makakain. Baka mapagkamalang matakaw, masiba, hayaan mo na, nagpapakain ka sila naman nag-alok o hayaan mo na maubos yung pagkain nila, ubusin mo lang. Kaya, dito sa United Kingdom, Ate Eva, pag sinabi sa mga bata, do you wanna eat? Yes, please. Do you wanna coffee? 2 sugars, please. Tinuturuan dito ang mga bata. Hindi tinuturuan dito ang mga batang huwag magsalita. Tinuturuan sila to articulate what they feel and what they like. Kaya makikita mo mga bata very assertive. Hindi mo pwedeng buli-bulihin ang mga bata dito sa UK, mga British, mga American. Hindi. Nagsasalita yan. Kahit mga bata, no, I don't like it. Pero ang mga Pilipino, nako, kung ano kaya marami mga bata ang hindi nagsasalita, natatakot, nahihiya, palaging kini. Kaya pagdating sa kaya hindi ko naman sinasabing pero Brother Rocky, maraming Pilipinong ganon. Pag pumunta ako ng court, nakita mga puti, are you Filipino? Yes, I'm a Filipino. I don't know that there are some Filipino lawyer. I thought Filipinos are scared. Sabi ko, no, not all Filipinos are scared. Some of them are scared, but I'm not. Maganda rin, Sister Pressy, ang makapalang mukha. Kaya yung kakapalan ng mukha, minsan nagagamit din yan, Sister Inda. Hindi makapal na mukha in a bad sense, in a bad way. Pero kung may pangangailangan ka at kailangan mo, sabihin mo, alam mo, kailangan ko ito. I need your help. Huwag kang mahiya. Panginoon, kailangan ko ng tulong mo. Panginoon, ganito po nangyayari sa akin. Yun ang gusto ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya, ano bang kailangan mo? Ano bang kailangan mo? Kailangan ko po ng ganito. Kailangan ko, Panginoon, ng ganito. Huwag kang mahiya. Kasi kayang ibigay ng Panginoon yan At saka, what if sa paghingi mo, ibigay lahat ng Diyos? Wala naman wawala sa iyo
Yun lang naman ang puhunan mo, laway. Amen ba? Huwag kayong mahiya sa Diyos. Humingi kayo ng malalaki. Panginoon, gusto ko ng bahay na 20 rooms. May isang swimming pool. Panginoon, gusto ko ng magandang kotse. Huwag yung, ang mga Kristiyano parang laging, ay naku, ang Kristiyano bawal kasi maging mayaman sa mga born again. Bawal maging mayaman sa mga Kristiyano. Sino nagsabi sa iyo? Sino nagsabi sa iyo na ang mga Kristiyano ay dapat maging mahirap? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, Sister Inda, sa John 10:10, "For I have come to give you life and enjoy life to the full." Enjoy life to the full? Naglalakad ka kasi wala kang pamasahe. Tapos sasabihin mo, nag-i-enjoy ka. Pastor, masaya na po kami kahit po kami walang makain. Masaya kayo kahit wala kayong makain? Hindi ako masaya wala akong makain, no? Anong masaya kayo wala kayong makain? Walang nakalagay sa Bible na gano'n, Brother Rocky. Sabi nila, Sister Eva, when poverty comes, love flies out of the window. Pag mahirap, hindi kami masaya. Huwag kayo maniwala sa mga taong nagiging masaya kahit mahirap. Walang makain, masaya. Ano yan? Ano kayo fasting kayo araw-araw? Ang pinakamasarap sa buhay, Brother Rocky. Alam mo itong buhay natin sa lupa, Sister Inda. Ito, Sister Inda, ay para ka nang nasa langit. Ang ipanalangin mo palagi sa Diyos, Sister Presi, Panginoon, kahit ako ay nasa lupa, iparanas mo sa akin ang buhay na parang ako ay nasa langit. Yun. Pero may mga Kristiyano na gusto ko maghirap sa lupa. Saka na, kaya ka ginawa ng Diyos na tao para i-enjoy mo ang buhay ng tao. Hindi yung nasa lupa ka pa lang, gusto mo na nasa langit ka na, hindi sana mamatay ka na. Kung talagang gusto mo na palang sa langit, hindi pumunta ka na sa langit. Wala ka pa sa langit, Sister Inda, nasa lupa ka pa eh. Kaya ang prayer mo, Panginoon, bigyan mo ako ng tinapay sa araw-araw at i-enjoy natin ang ating buhay. Amen ba? Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon, Brother Rocky, mayaman ng Diyos. Pero yun ang hindi nakikita ng mga tao. Kaya maraming Kristiyano nabubuhay sa kahirapan. Nabubuhay sa kakonte. Nabubuhay sa kakulangan. Nabubuhay sa katalunan. Pero hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Panginoon sa atin, Sister Linda, maging maganda ang buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Siksik, liglig at umaapaw. Pag binigyan ka ng Panginoon, Sister Linda, tama sabi ng Panginoon, I will open the floodgates of heaven and will pour out blessings. I will pour out a blessing that there will be no room enough to contain. Pag nagpadala ang Panginoon ng isang pagpapala, Sister Inda, yung iyong banga, yung iyong bank account, yung iyong palayo, kaldero, walang sapat na silita kalalagyan. Isang blessing pa lang ng Lord. Amen ba? Tapos hindi tayo humingi, nahihiya tayo sa Diyos. Bakit? Ba't ka nahihiya? Amen ba, mga kapatid? Kaya yan ang ating aral ngayon, mga kapatid. Kung huwag kayong humingi, huwag kayong mahiya, rather. Huwag kayong mahiya na humingi sa Diyos, Panginoon. Yung malalaki. Sister Eva, Panginoon, hindi pa tapos ang buhay ko. Marami pa. Sister Presi, marami pang bansa ang mararating yun ni Brother Jaime Irabon. Brother Rocky, makakapag-travel pa kayo ni Sister Bilda to many Sister Eva Ibar Oriondo, makakarating pa kayo ng iba't ibang bansa, makakapunta pa kayo ng mga iba't ibang nasyon, makakakain pa kayo ng iba't ibang putahe, makakapunta kayo ng Morocco, makakapunta kayo ng Middle East, makakapunta kayo ng Antarctica, ng Canada, ng Australia, ng New Zealand. Marami pang daigdig, mga kapatid, ang hindi nyo pa nakikita. Amen ba? Yan ang panalangin natin. Sister Linda, hindi lang yung sulo at bawa ng alanakad na pupuntahan natin. Marami pang ipaparating sa atin ng Panginoon, Sister Presley. Hindi pa tayo patay, buhay pa tayo. At habang tayo ay buhay, Pastora Marilo, ko'y naniniwala, may plano pa ang Panginoon sa atin. One day, Brother Rocky, marami pang mga pagpapala ang Diyos na nakahanda. Ano ang sabi ng Bible, Sister Presley? No eyes has seen, no ears have heard, no mind has ever imagined the glory and the best things that God has stored for us. Marami pang hindi natin nakikita. Amen ba? Marami pang hindi natin nakikita. Sa yung ating buhay na ito, wala ito, Sister Arlene. Hindi mo pa nakikita ang mga plano ng Diyos. Yung talagang full blast. Yung talagang malalaking mga mahihiwagang bagay. Hindi mo pa nakikita. And one day, Sister Presi, ipapakita sa iyo ng Panginoon, eto na. You will experience the full magnitude of God's blessing. Mga kapatid, liliban ako sa chapter 11. Ito yung teaching on prayer.
teach us to pray. So, tinuruan ulit. Oops. 10, 11, 12 tayo, Ate Eva, no? Chapter 12. Ito yung mga kapatid na, ito naman mga kapatid yung attitudes ng mga follower ni Jesus. Kailangan mga kapatid, kailangan sa pagsunod tayo sa Panginoon, kailangan huwag tayong maging hipokrito. May mga tao kasing masyadong, alam mo, may mga tao, sa bagay, maganda rin naman minsan yung kailangan mag-ayos ka rin talaga, mag-ayos ng pananamit, pero kasi ang tinuturo ng Panginoon sa chapter 12 ng Lucas, mga kapatid, ay yung pagpapakitang tao. Yung mga pariseyo, mga eskriba, na walang ginawa kundi dapat magugas ng kamay. Pero sabi ni Jesus, masyado kayong, kasi sister, alam mo sister Inda, kaya pag binasa mo itong context na to, Ate Eva, hindi sa unhygienic ang Panginoon. Ang mga Israelita kasi, mga kapatid, for your information, pag naghugas sila ng kamay, tayo kasi pag nagkakamay, di ba, nagbubudol fight tayo, Sister Inda. Yung kamay na ginamit mo, from the beginning up to the end ng pagkain mo, iisang kamay, hindi ka naghuhugas, di ka? Tapatin niyo ako. Di ba? Pero Sister Pressy, ang mga tao nung unang panahon, 4,000, 2,000 years ago, sila mga kapatid, bawat courses, hinugasan nilang kamay. Sample, may ulam ka na isda. Isang kamay yun. Pag kumuha ka ng karne, Sister Pressy, nagkakaroon na ng cross-contamination ng isda at ang karne. So, dapat mong hugasan. Kasi babalik ka ulit sa isda eh. Kaya yun ang tinuturo noon. Hindi nagugas ng Panginoon. Kasi kitang-kita ng mga eskriba, isang kamay lang ginagamit ni Jesus. Pero nagugas naman si Jesus from the beginning eh. Kaya sabi ni Jesus, hindi mahalaga ang pumapasok sa katawan ng tao. At huwag niyo masyadong bigyan ng diin, kayo masyado kayong malinis sa panlabas, pero ang loob niyo bulok. Yun ang hinahanap ng Panginoon, Sister Inda. Yung ating kalooban, yung ating inner self, yung iyong bang pagkatao ay mabuti. And then itinuro ng Panginoon yung pag-ibig sa kapwa. Who is my neighbor? O di ba? Ang ipinakita ng Panginoon doon, yung Samaritanang inambus o hinold up o binubog ng mga tulisan. And then may dumadaan na isang libita, may isang pastor o isang ministro na dumaan, umiiwas sila. Anong itinuturo, Sister Eva? Just to cut the long story short. Anong itinuturo ng Panginoon dito, mga kapatid? Ano ba ang larawan na ibinibigay ng Samaritano? Ang Samaritano, mga kapatid, wala silang pakikipagkasundo sa mga Jewish, sa mga Hudyo. Magkaaway na mortal yan. But why did Jesus use a Samaritan as an example of who is your neighbor? It means that our neighbors are those people we don't like. Those people who are our enemies. Those people who are in need. Yung mga tao nangangailangan. Huwag kang tumulong sa mga taong hindi nangangailangan, Ate Eva. Kaya yung mga OFW na nagpapadala ng ganito, ganyan sa kanyang mga kamag-anak, sila pa ang nasisisi. May mga kamag-anak sa Canada, kamag-anak sa Australia, sa Amerika, sa UK, sa ibang bansa, sa Italia, nagpadala ng tricycle, kay ganito, o yan, pinsan, o yan, kamag-anak, ikaw ipinadalan ko na ng tricycle, ha? Akala naman ito nagpadala, siyempre, hindi nahihingi. Naku, Brother Rocky, malaman dami reklamo ng ganyan. Minsan nagkakatulpuhan pa sila. Sasabihin ni Tulpo, ano ba nangyari? Kasi po, yung pinsan ko yan, si Inda na yan, ay stop. Yan po yung nagtatrabaho sa Italia, ay sukad ka naman yung nagpadala ng tricycle. Tapos nasisira ho ang tricycle. Hindi po niya ipagawa. Ano sabi ni Tulpo, ba't hindi may pagawa? Hindi naman ho nakaka-boundary at wala naman ng kabiyahe-biyahe. Nasisira ho. Ang gusto pa nitong Pilipinong ito, na pinadala ng tricycle sa Bisaya, ang gusto pa nito, Sister Inda, ay yung pang nagpadala ang magpapagawa. Sabi ni Tulpo, ano pang gusto mo sabihin? Actually, Mr. Tulpo, sir, hindi po ako may gusto ng tricycle na yan. Ang may gusto po niyan si Inda.
Hindi po ako humingi. Siya po ang nagpadala sa akin. Hindi ko naman ho kailangan eh. Kaya ang maganda kapatid, huwag kang tutulong sa hindi kailangan. Yan ang pinakamahirap tulungan. Yung hindi nangangailangan. Ikaw pa ang titirahin, ikaw pa ang mamasamain. Doon ka. Kaya si Manny Pacquiao, natitira siya eh. Nagbigay daw ng 1,000 sa taga Batangas. Kaya sabi ng mga taga-ibang reporter, ay bakit kaya itong si Senator Manny Pacquiao, si SMP, ay namimigay ng taga 1,000 sa mga taga Batangas, di kaya hindi vote buying. Ay hindi pa naman simula ang ang pagkakampanya ay namibigay ng taga 1,000 sa mga taga Batangas. Hindi ko naman alam kung sa Batangas nga ito pero naririnig ko lamang sa mga balita. Sabi lamang sa balita. Ang sabi ng mga reporter, kung talagang itong si Senator Manny Pacquiao ay talagang gustong tumulong sa mahirap, abay magpunta siya doon sa Catanduanes. Magpunta siya sa mga talagang tinamaan ng bagyo, sa mga tinamaan ng mga lahar, ng mga baha. Doon siya magpunta at mamigay. Ay, nasa Batangas. Ay, mga taga Batangas, ang yayaman. Ang lalaki ng mga bahay. Ay, bakit doon pa siya namimigay ng pera sa mga mayayaman? Doon ka pumunta sa mga nasalanta ng bagyo. So, kita mo yun? Namimigay na ng pera si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao. Ay, natitira pa eh. Kaya, pagtutulong tayo mga kapatid, doon ka tumulong sa talagang nangangailangan. Yung talagang lumapit sa iyo, Rocky, ako naman talagang wala akong makain talagang nagkasakit ang aking asawa, ang aking anak hindi makapagtrabaho baka naman ikaw may isang salot na bigas diyan. Ay baka naman, ayun, nalapit sa iyo. Hindi ngayon makakapambaoy sa iyo na ikaw na natulong kasi ayaw ko kahit ako naman hindi nagpapatulong. Hindi, lumapit ka sa akin eh. Kaya sabi ng Panginoon, ask and you shall receive. You will not receive because you did not ask. Yun ang logic ng Panginoon. Para hindi mo siya masisi. Ayaw ng Panginoon na masisi mo siya. Kaya kung kailangan mo humingi ka, bibigyan ka ng Diyos. Ganun din tayo. Yung Samaritano, yung Sister Presi, yun yung mga taong nangangailangan. Kailangan, nakikita mo naman. Kasi minsan, Sister Presi, mararamdaman mo yung Sister Eva. Magpunta ka sa mga lugar. Mararamdaman mo kung ang isang tao ay talagang totoong nangangailangan. Yung totoo. Magtapatan tayo. Marami kang makikita, Brother Rax, sa Maynila, marami mga namamalimos dyan. Pero panaka-naka, ipaparamdam sa iyo ng Holy Spirit. Mararamdaman mo yung touch of the Holy Ghost. You will sometimes experience that there's a touch in your heart that the person in front of you is really in a great need. Mararamdaman mo yun. Hindi lagi, pero paminsan-minsan mararamdaman mo yun. It was and it is God telling you to help. Mararamdaman mo yun eh. Kaya mga kapatid, hindi naman nandiyan sila Sister Elaine, marami tayong mga kapatid. Pero maraming mga tumakas yung Afghanistan, di ba nagkaroon ng gera sa Afghanistan? Yan mga kapatid ay tinutulungan natin sa Maranatha. Mga taga-Oman, minaltrato ng mga amo, sinasaktan ng amo, hindi binibigyan ng passport ng ang mga boss nila, mga hari at mga prinsipe ng mga bansa nila. Tinutulungan ko yan. Bakit, Sister Eva? Ano sabi niya? We help not because we have so much, but because we understand. Tumutulong tayo, Sister Inda. Hindi dahil sa sobra tayo. At huwag kang maghintay na laging sobra bago ka tumulong, Brother Rocky. Maganda nga tumulong ka kahit kukunti ka eh. Yung kahit kukunti nang natitira, pero hahatiin mo yung tinapay, yung isang pandesal para kalahati sa kanya, kalahati sa iyo. Because nauunawaan natin ang damdamin ng mga taong walang tumulong. Yun ang tinuturo ng Panginoon doon. Yung who is my neighbor. Yung mga neighbor, yung mga taong kaaway mo. Yung mga taong hindi ka gusto. Kasi madaling tumulong sa madaling umiwas at madaling hindi tumulong sa mga taong ayaw mo eh. Pero ang sabi ng Panginoon, if you will only help or if you will only love those people that loves you or that love you, then therefore, you are not following the command of God. Kaya sabi ng Panginoon, love your enemies. Mahalin mo yung mga kaaway. Ano yun, Sister Inda? Huwag mo na silang pagtangkaan ng mga bagay na masasama. Huwag ka nang gumanti. Sabi ng Panginoon, akin ang paghiganti. The vengeance is mine, but the victory is yours. Huwag mo na silang paghigantihan. Ipanalangin mo sa Diyos.
Yung mga nangutang sa iyo na hindi na nagbabayad, Brother Rocky, ipanalangin mo sa Diyos. Huwag mo sabihin mamatay na sila. Huwag mo sabihin sila tamaan na ng kidlat o maanod ng baha. Ipanalangin mo, Sister Inda, na yung mga nangutang at may utang sa iyo, ipagpalain ng Panginoon. Panginoon, pagpalain mo itong kapitbahay 1, kapitbahay 2, kapitbahay 3. Panginoon, pagpalain mo silang lahat upang sila ay maging pagpapala sa akin. Amen ba? Mamahalin natin ang mga kaaway natin, mga kapatid. Huwag na natin silang pag-iisipan ng masama. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Back to you, Ate Eva.